sige ma'am. Salamat po. Salamat po. Nandiyan yung ano? Mercury? Ha? Hello po. Hello ma'am Flor. Hello ma'am Flor. Dito na po kami sa labas ma'am. Nasa loob ko. Ano yung sasakyan nyo? Yung black na high-ace? Ganon? Itong ano po, yung silver na Terra. Naka-hazard po kami sa tapat ng Mercury. Wala naman kayo dito. Ay ba pang Mercury? Ilan ba Mercury dito sa Solano ma'am? May isa pa dun, oh. Dalawa. Dalawa, okay. PNB. May malapit na simbahan. Sige ma'am, puntahan namin yan sa malapit sa simbahan. Sige pa. Ano ba? Sige ma'am. Ma'am Flor, morning po. Ganyo. Yes ma'am, kasi yung tansya namin ng oras, sabi ni Sir Edgar, 10 hours. So nag-alat kami ng 10 hours, eksakto dapat yung alas 12. 6 hours lang pala. Punta ko tayo sa Bulay para magkalitan. Ay, sige ma'am, sige ma'am. Sige ma'am, apa. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Andito na. Yung mga tao ko, stay out. Oo. So wala pa sila. Hala, ito kaga nila. Sabi tangahan na. Sabi ni Sir Edgar, 10 hours. 6 hours lang pala. Depende kasi sa traffic. Manila po. Baka yung sinabi niya 10 hours pag umaalis ng medyo tanghali na. Isa lang yung iba. Bakit hindi nila wala sila? Hindi, Nag-ayos lang sasama po pa. yan. Pwede pupunta muna tayo sa bahay. Sige ma'am. Tapos, yun muna sa marketing kasi nandyan yung mga citrus na na-harvest na. Sige. Para yun muna titingnan natin. Apo. Para meron tayong gawin ngayong umaga. Sige po. Sabi ko, naku, ano kayo pagagawa ko sa kanila? Ang haba na makapon. Nandyan yung mga prutas eh. Kasi pag sa harvest sa Malabing and then idadalhin dito sa bodega. Tapos dyan namin iso-sort out. Tapos dyan ibebenta. Ma'am, yun ang gawin na lang natin muna ngayon, umaga. Na-sort na, iso-sort pa lang. May iso-sort out pa dating kahapon. Meron na rin na-sort na. Merong nagkakarton kami ngayon kasi may buyer ng galing sa Baguio. Nakakarga sila ng 55 na boxes. So, yun ang gagawin ng mga tao ngayon. Magbabox sila. Pero they can make a demo on sorting. Ganun na lang muna gawin natin ngayon, the marketing side. Tapos, hindi natin kailangan pag natapos yun siguro, kahit after lunch, magpahinga na. Bukas na tayo. Bukas na akyat. Ganun na lang. Morning, para sana hindi uulan. See, the problem is, early morning tayo kasi usually umuulan sa hapon. Kahapon ng hapon umulan. Tapos sabi ko, ang lakas pa. Tapos sabi ko, naku, sana naman bukas hindi ulan. Tsaka sa 18 din ulan. Kasi kung maulan mahirap maglakad. Sige po. Tapos banda-banda ron, merong 4.4, meron pang 4.5, and then sa ibang barangay naman, meron pang 3. Ang dami pala. Tapos doon sa isang malayo pa, meron doon 10 hectares na na-open, pero 42 yun. Kaya lang hindi pa na-open lahat, 10 pa lang. Pero malayo yun, yung nasa bundok na bundok. So, the same ang lahat ng tanim the nyo? same lang din naman. Although iba-iba yung, kasi yung isa forest, yung nasa may mata, yung 42 hectares, forest yun.
So we are planting mga ratan. Ano po yan? Nabili nyo yan? Nabili na namin pero wala siyang title. Parang may galing DNR. tax declaration lang. Tax declaration lang. Pero matagal na in our possession. May mga tanim doon ng mga kawayan. There are a lot of usage sa mga kawayan. Meron daw kawayan na pwedeng pang furniture, yung ginagawang mga poste ng furniture. Meron ginagawang mga basket, gano'n. So, iba-ibang variety yung kawayan na tinanim namin. Meron yung kawayan na pang rabong, yung kinakain. Yun yung malambot. Tapos meron din kawayan na pang building, meron din kawayan na pang furniture, yung iron bamboo. Yung iron bamboo, relatively small, yung kanyang bilog, yung kanyang girth, pero matibay siya. Yung mga parents-in-law ko, nagpunta sila sa Malabing, nagkataon na meron yung parang relocation na Ifugao, ganun. Kasi nakakuha sila doon ng mga lote. Eh, ang asawa ko, tumigil siyang mag-aral. Kasi sabay-sabay sila yung panganay, tsaka yung kuya niya, tsaka ang ate niya, tsaka siya, magkasabay sila ng kolehiyo. Eh, sabi ni Papa, titigil muna siya. So, nung naghinto siya, pumunta siya sa Malabi, sumama doon sa mga magulang niya, meron siya nakuhang homestead. Pag kasi yung mga yun, lilinisan mo lang, and then you plant something there, and then you can apply for homestead patent. So, he got the first lot na 5.7 hectares through homestead. Sa pangalan ni Papa yun, pero pinatransfer na natin. Wala nang homestead ngayon? Wala nang ganon? Wala na, tsaka wala na. Wala na rin available. Alam mo bang wala ka nang mabiling lupa doon sa Malabing? Kasi yung mga tao ay talagang na-engage sila masyado sa agricultural production. Kaya ngayon, ay mahirap kang makabili ng lupa doon. Tapos yung mga bundok naman, may kanya-kanya na rin silang may kanya-kanya na rin silang teritoryo. May-ari na. Nung una, naubos na, lahat may-ari na. Lahat na may-ari na. Nung una dinala ko ng asawa ko sa Malabing, 1986. Diyos ko, hindi kayo makarating ng Malabing, naglalakad. 86 na yun, ha? Tapos ang laging sabi ng guide namin, yung pinsan niya na sumalubong sa amin, malapit na. 2 oras na kami naglalakad. Hindi pa rin nakakarating. Tapos sabi, malayo pa ba? Malapit na. Malapit. Ang tagal. Tapos nung nakita ko, very remote talaga yung place. As in, forest. Tapos para bang ayaw kong tumira doon. Tapos, doon muna kami sa biyanan ko, pumunta. Tapos sabi ng asawa ko, nakita niya yung lupa niya, na forest naman, yung 5.7. Sabi niya, tataniman daw niya ng mga fruit trees, ganyan. Sabi ko, sus ko, buti agriculturist din ako, di agriculturist kayong pareho. Ni-explain niya sa akin yung climate sa Malabing, yung mga maraming tubig, yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, oo nga, maganda nga ang potential nitong place, pero Diyos ko naman, paano napakahirap itap. Kumbaga, may potential pero talagang mahirap gawin. Sabi niya, wala namang mahirap pag gusto natin, sabi niya. Kasi sabi niya, ang importante dyan, alam natin kung anong gagawin. And then, pag sikapan natin, pag hard work and perseverance, magagawa natin yon, sabi niya. Hindi pa naman kami makarating na isang araw sa Malabing. Alam mo, sasakay ka, ang sasakyan mo, mga 6x. Tapos isang araw, hanggang makarating ka lang ng Ronrono. Tapos susunod ng araw, makikitulog ka pa dun sa may-ari ng truck. Susunod, tsaka ka parang pumunta ng Malabing. Tapos, laging road. Tapos paakit-akyat, bababa, tapos magpupuler pa. Siyempre ako hindi taga-bundok. Hindi ko alam yung, mahuhulog na yata sa bangin. Kasi di ba meron diyang bundok. Tapos kalsada, tapos bangin. Yung sasakyan, ganyan, ang ganda ng ganyan. Teka, hindi pa tayo nag-order pala. Ano ba yan? Anong hinihintay? Nakita ko nag-serve doon. Bakit tayo hindi siniserve? Ay, dadalhin ko pala kayo sa co-op. Sige. Sa Malabing co-op.
Kasi ang asawa ko ang nag-pioneer ng, Yung he is called the father of the Citrus Industry of Malabing. Wow. And then, ilikayat niya yung mga tao. Tapos ngayon, meron na kaming malaking co-op, awa ng Diyos. Nung una, isang maliit na bahay lang ang narerentahan. So marami din itong bioorganic fertilizer. Kasi sila rin yung binibigyan ko ng marami, tapos doon bumibili yung mga tao. Maraming nagkakarga. Maraming kasing ginagamit, pati mga luya, vegetables, gano'n. Si Ma'am Flor, si Kati po, wife ko po. Akala ko nihintay, akala ko saan na tayo pupunta. Ay, Hi, Ma'am. Hindi pa pupunta. Si Ma'am Flor ang queen of citrus. Excited pumunta ng citrus. Ay, nakita mo ba yung pinadala kong video? Ay, hindi ko pa nasilip. Alam mo ba yung Caterpillar na nagkaroon kami ng Citrus Festival. Oo. Tapos, ayan, nandito na sila. Mag-order na tayo. Queen of citrus. Si Ma'am. Hindi, meron kaming durian at saka meron kaming mangustin. Dito? Iba yun ang king and queen of fruits. Dito? Doon sa farm. Talaga? Namunga? Oo, meron. Meron durian. Halika. Si Sofia po, daughter ko. Siya yung tumutulong sa akin. Pero ang dami-dami yung pinupuntahan. Pinanood ko asawa ko ng agriculture, agribusiness, how it works. Pinakita ko kayo, siya, Sir Buddy. Tapos sabi ko, para he will have the idea how is it, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, you just explain, you wait for his question and then you explain. Eh kung minsan napapakwento yun, no? Malayo na siya sa tanong mo. Sa kanya po for review, tapos kami lang. minsan nagagalit pa yun, lalo na pag napag-usapan yung mining. Ayaw na ayaw niya ng mining kasi may mining doon. Alam mo yun, nasa DDPO sila and then sabi nila nasakop yung Malabing, so magtatanan sila daw papunta doon. Eh nung minsan lumindol, Daddy, may tunnel na yata sa ilalim ng bahay natin. Pero marami doon gold. Talaga? Alam mo yung pagpasok nyo doon, meron kayo makitang mga parang maraming tubig. Tawag nila yung Namuhi Lake. Yun, kaya nahukay-hukay yung Minina. manual na mining. Manual. Sabi ng mga pinsan ko, doon sila nakuha ng pantuition. Tortang talong. Yung ilog dyan, pinapasok nila. Sumuha sila ng hukay-hukay. Kasi naguhukay ka, tapos nililinis yung mga... Yung ginaganon sa parang bilao. Parang bilao, parang sa lakot. Meron siyang maliit na abutas. Merong parang bottom, gano'n. Tapos yun, papasukin nila yung tubig, lilinisan nila, and then they will get the... parang powder naman, yung gold na yun. Tapos, lalagay nila sa bote, lagay nila ng konting tubig, and then before selling, lalagay nila sa yung bang plastic na balat ng kaha ng sigarilyo. Di ba meron yung Foil. plastic doon? Foil. O yung nasa, lalagay nila doon yung gold. Tapos meron silang, kasi walang kuryente noon sa Malabing, meron silang blue torch. Yung inaapak-apakan nila, pinapump nila, mayroong tangke, pinapump nila ng paa nila, tapos merong flame. Tapos ilalagay nila sa crucible, merong mercury, tapos lalagay nila doon, matutunaw. And then they will become a small, lalagyan nila, immediately they will put into cold water. So mabubuo yung gold, parang kung gaano karami siya, tsaka nila bebenta, titimbangin. Pero wala nang small mining ngayon kasi they are busy with the citrus na. Citrus na. Alam mo Divert lahat sa citrus. Noon, parating sinasabi ng DNR na huwag magkainin. Pero sabi ng asawa ko, kahit anong gawin mo pagbabawal, na huwag silang magputol ng puno, huwag silang magkaingin, huwag silang magcharcoal, kung hindi mo sila bibigyan ng alternative source of income, Correct. at wala silang ipakakain sa pamilya at wala ipag-aaral ng kanilang anak, gagawin nila yon kahit na bawal. Pero pagbigyan natin sila ng alternative source of income, we develop the agriculture dito sa Malabing, pag meron silang other source of income, sila mag-ano sa forest. Alam mo, noon, lagi nga sila nagpuputol, no? Alam mo yung mga taga-Malabing ngayon, ang ginagamit nilang lutuan, LPG. Wala na silang oras kumuha ng paggato. Sabi namin, tignan mo,
Kahit hindi mo ipagbawal, talagang ayaw na lang ko. Kasi may hanap buhay. busy na sila sa kanilang ginagawa. So, anong oras nilang umakyat sa bundok na kukuha ng kahoy? Hindi na, wala nang nag-chat-circle, wala nang ano. Tapos yung taga Davao, yung sa sa environment, parang ganun, biodiversity, parang something like that. They are member of that group. Tapos natutuwa sila. Kasi sabi nila, yung bundok kasi doon, intact ang forest. Sabi nila, mabuti naman sa inyo, na-develop ninyo itong agriculture nyo dito, yung forest nyo ay intact. Kaya sabi nila, nakakalbo-kalbo daw dun sa kanila. Pero yung bundok na yun pag nandito ka sa Malabing, itong kabila may forest. Pag dito ka galing sa Kasibo, kalbo yung kabila. Sabi na, tingnan mo, mabuti pa yung mga taga-Malabing, mabait. Hindi nagkakalbo ng bundok. Marami din nakakatuwa nga yung Citrus Festival, kaya pinadala ko sa iyo yung asawa ko ang nakalapit. Kailan yung Citrus Festival? Nung 18. Ito lang? Nung 18. Sayang. Natatawa nga ako noon kasi hindi ko alam na siya bida roon kasi sa festival. Tapos, pero sinabi ni Mayor na pupunta siya. Tapos nung hindi naman ako sumama, nandiyan lang ako sa bahay. Tapos nung nakita ko yung pinost nila sa Facebook, merong malaking dump truck daw yung nilagyan ng parang caterpillar na nilagyan ng maraming citrus. Tapos bakit parang yung asawa ko nakasakay doon? Tapos nung sinom ko silang dalawa nga ni Mayor ang nakasakay. Natatawa naman ako, sabi ko. Akala ko, meron kasi mga reyna. Yung meron yung parang bawat barangay ng Kasibu, meron silang reyna, tapos magko-contest sila, ganun. Tapos yung mananalo, akala ko yung mananalo, siya sasakay doon sa float nila, na citrus float. Makita-kita ko, ang asawa ko nakasakay. Sabi ko, bida naman yung... Siya pala ang bida. Siya pala yung bida. Kasi, the father of citrus industry daw. The father of citrus industry. Tapos nakabili kami ng bahay dyan, sa Solano. Kasi, ang kondisyon ko sa asawa ko, kasi nasa Laguna kami, manager siya, tapos ako sa consultant. Sabi ko sa kanya, thank you. Sabi ko, iba. Ito pa cappuccino ito? Opo. Sa kanya, wala pa yung caramel. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, pahig akong lumipat tayo ng Biskaya kasi kinukumbinsin niya akong lumipat. Although ayaw ko. Tapos sabi ko, sige, hahanap pa ng house and lot sa Solano para kami mag-iina doon kami titira. Maliit ang mga anak ko noon Hindi mo kung magkasakit siya sa Malabing kasi hindi mo madadala sa ospital, di ba? Sabi ko, naku naman, baka kung baway may sakit, maghihingalo na kung baway nag-LBM, tapos nade-dehydrate na, hindi mo madala sa ospital. Kahit iuntog mo yung ulo sa pader, you're helpless, di ba? Sabi ko sa kanya, naku, hanap ko ng house and lot sa Solano at doon kami titira. Kasi sabi niya sa akin, malusog naman yung mga taga-bundok, mga taga-Malabing. Ay naku daddy, hindi mo masasabi yun. Kasi maray mo, kung magkasakit, tapos ganun ang sitwasyon. Sabi ko, I will not put myself into that helpless situation. I will not take the risk when it comes to the health of my children, di ba? Anong gagawin mo? Wala kang sasakyan. Paano kung makarating ng Solano? Paano mo nadala sa ospital? Ay hindi, doon kami sa Solano. Tawag dito sa bundok. Kaya nakahanap siya na doon. Bigat, no? House and lot talaga, no? Grabe. May kondisyon pa yun, ha? Yes, ma'am. Kailangan malawak yung lote. Kailangan meron akong garden sa harap ng mga flowers. Meron akong garden sa likod. Kailangan may bakod. Niisip ko, when I give that mga requirements, hindi niya may bibigay. Hindi siya makakahanap. Hindi kami makakalipat, di ba? I will stay in Laguna. Anak ko sa Chao. Hindi siya makakahanap ng mga requirements ko. Sabi ko, kami lilipat sa Biskaya. Aba, nakahanap. Swerte niya pumunta sa Kasibo, nagbakasyon lang kami. The first time na inuwi niya ako, para lang pakita sa akin yung place. Kasama namin yung mga tatlong anak namin na maliit. Tapos, pumunta siya sa Kasibo para mamiesta. Sabi ng isang pinsan niya na taga-Kayangan, "Hey Junior, nandito ka." Sabi, "Oo." Kasi inuwi ko yung mag-iina ko. Pinakumbisi ko si Flor na
na lilipat kami. Ayaw naman niya sa Malabing. Sabi niya, hanap ako ng house and lot sa Sulanot, doon daw siya titira. Tapos ay meron akong alam. Sabi naman ni Manong Jackie, pinuntahan nila yung lote namin sa San Luis. Tamang-tama yung malapit ng lote. May bakod. Sabi, isang labasan lang niya yun, hindi po siya naghanap Hanap siya kagad. Galing Pag uwi niya sa Malabing, nakatagda kami sa piyanan ko, ito kami muna. Dalan na niya yung xerox copy ng title. Nakapunta niya sa attorney. Nag-deposit siya ng 5,000 reservation fee. Tapos, akala ko, napakamahal noon dahil 3,358 square meters. Ay, sa Laguna kasi, milyon-milyon, di ba? Tapos sabi ko, ala dati, bakit mo ito kinuha ka agad? Hindi ko pa naman nakita, baka ayaw ko naman ito. Sabi niya, yun na yung mga requirements mo. Sabi ko pa malayo sa bayan. Ayaw ko yung dikit-dikit na bahay kasi marinig ng kapitbahay ang bunganga ko. Sabi ko, yung malayo-layo, tricycle ride to bayan, sabi ko. Nakahanap na. Nakahanap nga siya. Tapos alam mo kung magkano yun? 185,000. Sabi niya sa akin, yung bahay, hindi mo ipagawa ng 200,000. Tawag na lang daw yung lote. Sabi ko, saan ka naman nakakita ng 3,358 square meters na lote na tawad lang? Hindi ako maniwala sa kanya. Pero totoo naman, 180. Tawa ko lang tawa. Sabi ko, pumunta kami doon. Hanggang ngayon na kayo nakatara? Hindi naman nakatira ngayon. Pero And then maliit yung bahay noon. 2 bedroom lang yun. Maliit naman yung mga anak ko. So, we occupied 1 bedroom and then yung mga tatlo sa isa. Yung higa nila, yung bed, papaganyan sila. Tatlo sila. Pero ngayon, nagpagawa na rin kami ng mas malaking bahay kasi hindi na kami kasya. Kasi na yung mga anak niyo, ma'am? Puro professional na? Opo, puro professional na. Yung isang bunso, siya yung nasa Malabing. Siya yung assistant manager ni Daddy. Yung panganay, doktora. So wala siyang kinalaman sa farm, di ba? Pero nag-uusap-usap kami tungkol sa fertilization, tungkol sa sabi niya, na-open naman ako. Hindi niya alam yun. Tapos yung second naman, lalaki, nasa Canada. Meron siyang resto doon, hapag. Ihaw-ihaw. Okay. Kasi una, nag-employer, nagmasukan siya. Kaso itong batang ito marunong pa sa kanya employer. Sasabihin niya, pumasok siya doon sa produce. Sabi niya, mas maganda ito, related sa atin. Yung fresh produce, ganyan. Tapos, in-check ang may-ari. Tapos, mas marunong pa siya, tinuturuan, sabi niya, no, it's not like that. It's supposed to be. It's like that. Siyempre, sabi ko sa kanya, hindi pwede yun. Sila yung boss. Sumunod ka sa kanila. Hindi pwede ikaw masusunod sa kung anong gusto mo. O di nag-resign. Kasi mali-mali naman daw yung ginagawa. O di nag-resign. Masok siya sa Home Depot. Mga ano naman. Maganda raw doon kasi puro computerized. Pag may bibili, pindot-pindotin mo yan. Kung may ista kayo o wala. Yan. O di... Kaya ang tawag nung mga pinsan ng asawa niya, si Depo Boy. Ito siya nakita. Tapos mamaya ayaw na naman niya doon. Nag-business na sila. Mahilig siya kasi magluto-luto. Yung asawa niya marunong din mag-bake-bake. Nagkasundo sila na maggawa ng restaurant. Di kahanap sila ng narerentahan na lugar. Pinarenovate nila. O di meron siya ng hapag. Tapos nung una, lagi silang lugi. Pagkatapos daw ng 1 buwan, pag sila nagtuos, lugi pa sila ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tao. Per hour pa naman yung bayad sa dishwasher. Mga tao. Tapos sabi nila, talagang ganun lang, negative ka muna. Pero matigas ang ulo niya, matidevelop daw niya. Kung ngayon naman okay na. Pero uuwi sila sa March. Hindi ko pa nakita yung 2 apo ko, yung isa lang ang nakita ko. 3 na anak. Pero, ano siya, mapursige. Parang they have that mindset na pag gusto niya kahit na magkaletse-letse, kahit na magkalugi-lugi, kahit na magkahirap-hirap, basta tuloy. Sige pa rin. Umano sa tatay niya, si dati kasi ganun. Pagka ano niya sabi niya, pag sabi mo sa kanya, mahirap naman gawin yan. Sabi niya, yung utak mo lang ang mahirap. Sabi niya.
Iniisip mo kasi mahirap, kaya mahirap. Pero pagka sinabi mo hindi, okay lang, kaya mo yon, sabi niya. Ang galing ng mindset. Tama naman, totoo naman. Si Mr. Tanyada, kapatid ni Senator Wigberto Tanyada, laging boss namin yon. Ayaw niya kami pag-resignin. Kasi sabi niya ilan ba kasi hektare yung lupa mo doon? Ako nga may 6 hectares sa Gumaka Hindi ko nga nade-develop, sabi niya. Tapos sabi naman ng asawa ko, na uubos na raw ang oras niya sa kumpanya. Hindi siya nakaka-develop sa sarili niya. Hindi mapilit siyang mag-resign. Alam mo nang umuwi kami September. Sinuweldohan pa siya ng September, October, November, December. Binigyan pa ng 30th month pay. Kasi may policy yung company na pag nag-resign ka, kahit gusto mong bumalik, hindi ka daw tatanggapin. Si Mr. Tanyada, he is hopeful na maghihirap kami dun sa bundok at kami babalik. Kaya sabi, punta ka lang dito, kay Senas katapusan, kunin mo yung sweldo mo. Ang gagawin natin, magkakapilang tayo. Pero siguro, out of curiosity, pumunta kaya siya. Diyan. Naglakad-lakad pa kami. Kasi mahirap ang daan nun. Naglakad-lakad pa. Tapos nakita niya na yung farm. Ano na niya. Wala nang pag-asa pauwiin si Pons. Sabi niya. Sabi niya. Yung bunso niya, ma'am, lalaki. Babae. So nga yung babae. Tapos siya manager? Siya pa ang naandun. Pero masungit yun. Yung mga kahit yung mga lalaki, yung mga kaya niyang disiplinahan. Nung minsan may sumagot-sagot na merong lalaki na nalagot kay daddy. Siyempre, ayaw na ni Joe na si daddy ang makikiano doon sa mga boys. Sabi niya, siyang anapak. Kung makasagot-sagot yan, ha? Pinagsasabihan ka, tumahimik ka. Napak na yung bago pa masapak kay daddy, sinapak. Maano siya, ano yun, kung naging lalaki nga yun talagang maano siya. Nag-board of regents siya ng Nueva Vizcaya State University. Pero sabi ng asawa ko huwag ka nang sumali-sali sa mga ganyan-ganyan. Kasi laging may meeting ang board of regents, kung saan-saan. Pero meron silang sasakyan may service. Tapos parang honorarium lang naman ang serve doon sa mga board of regents, di ba? Kaya, sabi niya, tumahimik, huwag kang makasali-sali sa mga ganyan. At dito na lang magtrabaho sa farm, sabi niya. Pero, nag-aaway naman sila. Pag may gustong gawin yung anak ko, ayaw ni daddy, hindi silang dalawa nagka-argue. Ganon silang dalawa. Pero, okay pa rin. Kahapon, nag-aaway sila paakit. Ilang taon ka naman? Kasi relax ka na ngayon. Ano? Ilang taon na po kayo? 72. Ay, 17 na kaya? Tapos si daddy, 74. Pero mo ba naman yan? Alam mo yung mga apo ko? Pero ang lakas nyo, ma'am, ha? Ha? Ang lakas nyo. Ay, oo naman. Ng 72? Alam mo nung... Wala kayong maintenance. Nung meron ako mga kasama na sa Malabi. Kayang-kaya kong umakyat. Tapos minsan, nag-stress test ako kasi meron yung sa Sun Life, yung insurance. Pero noon pa naman, matagal-tagal na rin. Sabi nung mga babae doon sa mag-stress test, ayaw nila ako stress test, baka daw ako mahulog doon. Kasi may tanda na nga. Tapos sabi naman, inintay nila si Doc. Sabi niya, mamaya na pagdating ni Doc. Ay yung mga doktor dito, tawag nila sa akin, mami din, kasi nga doktor yung anak ko. Pagdating ni Dr. Constantino din, nag-stress test na ako. Tapos hanggang 85 lang daw, pwede na. Kasi sa age ko, gano'n. Nung 85, hindi pa naman ako napagod. Sabi ko, sige Doc, tuloy pa natin. Tingnan natin kung ilan ang kaya ko. Mamaya, kwento kami ng kwento ni Doc. Sabi niya, teka, tama na, 100% na. Kaya ko. Sabi mamaya, nandun pa ako sa taas. Dumating si Doktora. Pinakain ako ng arroz caldo. Tapos namasyal kami sa building niya na pinagagawa. Tapos sabi daw nung mga nurse doon, tingnan mo yung matanda, nandun na sa taas. Kaya-stress lang niya. Naglalakad pa. Yung iba, pag ganyang age daw ano na, hindi na kaya. Wala sa itsura nyo na, 72 na kayo. Asawa ko 74 na. Siya 75 na siya sa December. Galingan mo.
Pero wala, kain na tayo. Pero kaya niya pa rin maglakad. Yung mga kamag-anak ko sa Tiaong, masyal sila doon. Tapos, sabi nila, grabe si kuya, lakad siya ng lakad. Eh kami pagod na, siya ilakad pa na. Lakad pa na lakad. Ilocano ako, ma'am. Ilocano ako. Ilocano. Saan kayo sa... Pangasinan. Pangasinan. Banunggaw. Yung daan galing San Jose papuntang Carmen. Babalik paakyat ng Baguio. So doon mismo ang bahay niyo sa Pangasinan? Oo, ang magulang ko. Pero ang layo-layo nang inaabot niyo, ano, kung saan? 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 Ilang beses na kayo pumunta kay Rolly? Twice? Rice. Si Rolly, pumunta na rin eh. Pumunta na rin si Rolly sa Malabing. Nakarating na rin siya? Pumunta siya sa Malabing, pumunta na rin siya sa bahay. Yung isang papunta siya sa Bella, tungkol sa seminar daw sa baka. Cattle, nandun din ako. Dumaan siya sa bahay. One time, pumunta sila ni Edgar sa Malabing. Ang lawak-lawak ng kanilang area, no? Big time. Daing baka. Kambing pa. Manok. Pero nakakatuwa yung tatay niya. Ano? 90 plus. 90 plus na yun eh. Lakad pa ng lakad, no? Sabi, glisero Ang yun. lakas din. Sabi ko, naku, sana pag 92 ako, naglalakad pa rin ako. Si doktora po, saan nag-duty? Yung anak niyong doktora, saan nag-duty? O bigay ni siya, Santa Ana kaya Cagayan. Malayo. Cagayan? Malayo? Pero maganda doon, maraming beach. Oo. Malaki. May bahay na rin siya doon. Hindi. Ba't bubulan Wala naman siyang talaga? balak tumira doon. Ano, pag si Joe ay nasa si Josephine, yung si Joe, ang tawag ko yung buso namin, si Joe. Josephine yun. Pagka umuwi na siya doon sa Malabing, ang kasama ko na lang dyan, yung apo kong isa, yung lalaki, grade 8. Yung kasing iba, nasa Makati na, sa I-Academy sila nag-aaral. Ang dalawa. Kaya, Anak ni doktora? anak ni Doktora, at saka anak ni Joe, doon na sila sa I-Academy, doon na sila nag-aaral. Kanilang mga kurso multimedia arts, animation, tapos sabi ko, sige, masabuti na nga yan, para hindi binabagyo. Kasi yung mga farming naman, yung hirap. Pag may bagyo, takayin ka na sa puso. Atakihin ka sa puso. Nung bumabagyo. Naabang mo na Alam mo bang marami ka nagkasakit. Alam mo si Robert Sibilla, yung may-ari ng shoppers. Before bagyo daw, pumunta siya sa farm. Nakita niya yung mga rambutan niya, daing bunga, tapos pulang-pulang, ganyan-ganyan, heavy ang fruiting. Natuwa daw siya, binidyo-video niya. Ay naku, marami akong sales, sabi niya, ganyan, marami akong mapapagtindahan. Bumagyo, bumalik siya sa farm. Putol-putol lahat. Yung daw mga sanga, nakatayo na. Tapos wala lang dahon, wala lang bunga. Tapos yung sahig, yung ground, Puro hindi mo na bunga. daw makita. Nandiyan na lahat yung mga dahon at saka bunga. Alam mo ba, nilagnat ng 2 araw. Sabi ko, puti walang din pa ako nilalag. Masarap yung citrus, ma'am. Anong pangalan ng citrus? Anong tawag doon? Yung Satsuma. Satsuma. Parang meron din ponkan, meron din naiber. Yung Iba-iba. iba-iba. Magti-taste test tayo mamaya. Ay, ang hinog pala ngayon ay Satsuma. Satsuma. Kasi iba-iba ang season. Iba-iba season. Baka sa farm may mahanap kayong hinog na ponkan. Punkan. Kasi yung Satsuma ang early, sabay-sabay sila namumulaklak. Pero mabilis mahinog ang Satsuma, kaya siya muna yung una. Ito yung Tapos, malaki, pag ma'am. natapos yung Satsuma, yun na yung ponkan, tapos may navel orange. Yung orange na, yung navel orange yun. Yung mga Satsuma at ponkan, mandarin. Parang kalamansi. Kalamansi is mandarin also. Oh, I see. Ganun pala yun. Ayan ha. We're learning from the citrus queen. I see. Meron din itong mangustin. Alam mo sa Pwede rin, ma'am,
pwede rin pabungahin yung satsuma na nakapasulang na malaki. Pwede naman. Kaya. Kaya. Yung may galing dun sa Nag-trade fair nga kami sa Makati noon, sa Land Bank. Nagdala ako ng mga malalaking pot na, yung plastic lang. Meron bunga ng mga 3, 5, ganyan. Ako meron agad dumating na taga, ano ba yung isang bangko na sabi pangregalo daw niya sa taga World Bank, na nandyan daw sa Makati noon. Tapos, binili niya kaagad yung 5, ipan-display ko, pang-attract ng buyer sa aking booth, di ba? Bibilhin ko na ito, ganyan. Kinuha na niya. Ingress pa lang, binili na niya yung 5. Pang-regalo nga daw. Sabi ko, ma'am, huwag mo naman munang kunin kasi yan ay aking pang-display. Pagkatapos ng trade fair, saka mo lang kukunin. Pumayag naman. O di nandun. Yung kaso, minsan pumunta siya, merong mga tao na pinaghahawakan yung bunga. Ayaw niya. At totoo ba ito? Sabi ganyan kasi kala nila, piniting ko lang doon. fake. Tapos sabi niya, mamaya nung umalis yung mga tao, kukunin ko na yung mga puno ko. Kasi nahawakan nila yung bunga, baka mahulog. Baka mahulog, sinahawakan nila, sabi. May available na ganun, ma'am? Yung nakapaso? Hindi ko lang alam sa ako kung meron. Tatangoy natin. Oo. Ba, instant, may bunga ka na. Magtutuloy-tuloy ba yun? Tutuloy-tuloy din kung depende sa pag-aalaga. Kung Anong climate, ma'am? Dapat malamig? dapat malamig. Hindi mabubuhay sa Manila. Hindi. Tinapay. Alam mo ang problema doon, nasa sunburn. Kasi manipis ang kanyang balat. Na parang may adaptation sila. Pag masang mainit, kakapal ang balat nila. Tapos pag na-expose sa araw, masa sunburn. Yung sunburn, wala na siyang katas. Ganon. Naka-net, ma'am. I-shade mo siya. Ha? Parang orchids. Parang orchids nga. Lalagay mo sa net. Ay, pwede siguro. Nasa pag-aalaga rin. Ilagay mo kaya, hindi rin pwede nasa lilim. Hindi rin. Kailangan niya ng sunlight. Kailangan sa light. Pwede na siguro dun sa akin. Hindi. Manila Anong ginawa nung bumili? Di na rin namunga yun. Ewan ko sa kanya. Napilit siyang bilhin, basta ilalagaro daw niya. Siguro, ang purpose lang niya, to make somebody happy. Happy, Dahil siyang proof na may bunga. Ibala na siya sa buhay niya. Alam mo bang nung nagtitinda kami ng seedlings, daming seedlings dyan, may bibili ng maraming seedlings. Alam ko ba, ilang libo ba yung bibili? Itong asawa ko, ang daming reklamo, sabi dun sa si General Espino daw yun. Doon dadali sa may laon nun Espino? Oo. Pangasinan. Aywan ko saan ba yun? Sa Pangasinan. Pampanga. Governor ng Pangasinan. Tapos, yung tao na pinapunta, sabi ng asawa ko, meron kayo bang agriculturist? Ano ba kasing altitude doon sa inyo? Malamig ba doon? Ano ba kasing klase ng inyong soil? Meron ba kayong water facilities? Meron ba irrigation? Ganyan, dami-dami yung tinatanong. Tapos pagbalik ng tao, sabi po ni Sir, bahala na raw po sila. sabi ko sa asawa ko, ikaw kasi ang dami pang reklamo. Basta nabili, di bentahan natin. Kasi ako, kailangan ko lang yung pera kasi wala operating capital, di ba? Tapos, sabi niya, kasi ang laki daw ng hirap niya doon. Kasi siya mismo yung nagbabad. Yeah. Tapos sabi mamamatay lang. Tapos sabi niya, baka daw napabayaan at mamatay lang. Sayang naman daw yung pagod niya. Attached doon sa halaman. Gusto niyang alagaan din ng bibili ko. Isang forward at saka isang air. Ang kinuha. Pinagkargahan nila. Murang-mura pa ang seedling nun, parang 60 pesos lang yan. Ngayon, magkano na ngayon, ma'am? 150 nga. Tapos pero hindi na rin kami nag-nursery. Kasi wala na kaming lupa na sa taniman. Puno na talaga. Di pang benta. Wala na rin oras. Yung asawa ko, din na rin siya, ayaw na rin niya magbad. Napauwi na niya yung nasa Canada at sabi niya, mag-retire na ako, kayo nang bahala sa buhay niyo. Pero siya naman, yung anak ko naman nasa Canada, ang gusto niya, magtatanim daw ng ratan. At
gagawa daw ng mga basket. Kasi Ang tagal naman yun, 50 years bago mo i-harvest yun. Hindi, marami ng tanim. Marami naman na. Pero magtatanim pa raw siya. Ano daw, mahal daw yung mga basket, gano'n, sa Canada. Oo. Tapos vanilla daw, magtatanim daw siya ng vanilla. Awan ko ba yun? Sabi, umuwi ka at ikaw ang bahalang gumawa nun. Kasi kami, wala na kaming oras gumawa niyan. Pagtanim nga ng tanim yung asawa ko, sabi ko sa kanya, ba't tanim ka ng tanim? Mamamatay na tayo, di pa niya bunga yan. Sabi niya, hindi naman para sa iyo yan, para sa mga apo ko. Oo nga. Oo nga naman. Yung next generation Masipag yun. naman. Ano ba yun? Nakakatuwa sa mga. Tanim ng tanim pa hanggang ngayon. Tapos trabaho pa na sa trabaho niya. Siya nakaka rin nang wala siyang ginagawa. Hindi sanay nang Hanggang wala ngayon. ginagawa rin talaga naman. Ipagaw nga kasi. Kaya pag nagkakuha siya. Anong tribe nila, ma'am? Nila, sir? Sa Ifugao? Awan ko, hindi ko alam ang mga tribe na doon. Basta ipagaw sila. Hindi mo inalam ang history ni sir. Natatawa nga ako sa kultura nila. Ah, Alam ba yung patay na nakalibing na? Binubugwa nila, kinukuha nila. tapos, After so many years, mga 3, gano'n, at least. Tapos kukunin nila yung skeleton. Tapos ano mo yun, ibuburo na naman nila as in like newly dead na body. Ganyan. Lilinisan nila yung mga buto. Tapos babalutan nila sa ipugaw blanket. Ipugaw blanket. Ibuburo na naman nila yun for 3 days. Kakatayan pa nila ng kalabaw or baboy. Ganun yung kultura nila. Oo, tapos sa kanila uli ililibing. Para yung namatay lang ng gano'n. Kukuha niya, ililibing uli. Tapos sabi ko, naku daddy, pag ako namatay, huwag mo akong ganyan-ganyanin ha. Nananahimik na nga ang tao. Nananahimik na nga ang tao, kakalkalin niyo pa. Ay, baba. Parang what for? Tapos ako hindi ako makatingin doon. Para akong, hindi ko alam, feeling ko, parang natatakot ako. Ano daw ang logic sa kanila yan? Bakit nila, Parang ano pa rin, respect pa rin. Para daw tuloy na silang manahimik. Sabi ko, pag ako lalo akong di malatay. Kalahin mo pa namang patay na nga ikakalkalin. Sabi ko, pag ako, huwag nung kukunin. Basta pag nilibigin ako, tapos na. Huwag nung kukunin ko. After 3 years? Oo. Nung isang araw Bones lang. na talaga yun pag ganun after 3 years ka tutungaw lang doon Depende sa kung Saan linibing? kung anong pangangailangan ng pamilya, kung kailan sila may schedule, kung kailan, minsan nagpaparamdam pa yung mga namatay. Tapos nung isang araw nga lang, binagwa yung uncle niya, tsaka yung mag-asawang matanda. Alam mo natin nila, 2 kalabaw. Tapos kung ilang baboy, 7 yata. Tapos 3 araw yun. 3 araw na parang talagang nagbibigay. Festive talaga yung Sabi ko, ay naku, ang daming gastos itong mga ito. Magastos sa kanilang mamatay. Pag namatay, ang daming kinakatay na At mahal yung blanket, mama. Yung sa Ifugao. Alam mo ba royal ako, blanket na yan, mahal yun. Ako. Hindi ko alam na yun ay blanket ng patay. Punta ko sa Banawe, merong malapad. Alam mo ang bala kong gawin? Ko-cover ko sa dining table o kaya gawin kong bedsheet. Hindi ko naman alam kung may iba kulay-kulay pa sila may classified sila kung anong kulay. Depende dun sa status niya. Kinuha ko. Bala ko nga ilagay sa mesa o kaya sa bed. Kasi malapad Tapos parang hindi pa, na ipugaw, parang something like ipugaw in the house. Tapos sabi ng asa ko, ba't ka bumili niyan? Kumutan pa tayo. Diyos ko! Mali ko ba? Tapos ayaw mo yung tinutugtog nila. Iba't iba pala yun. Ang rinig ko, paparay-parehas. Iba-iba pala yun. Iba yung tugtog nila pag may patay, iba yung tugtog nila pag may kasalan, yung masaya. Iba pala yun. Ang pakarinig ko, ipare-parehas lang. Tugtog. Sa marketing po tayo ngayon. Sa bahay dito tayo. Apo. Ma'am, kabitan na kita ng microphone, ha? Bakit ngayon? Mamaya na sa bodega. Hindi, para tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy lang. Habang tayo nakasakay, nakakwento pa rin. Ganun lang yung format ko. Nagkakwentuhan lang tayo.
Tapos, may papalabas na ako. Ganun lang. Ganun lang. Oo nga. Marunong na rin kayo mag-Ilocano. Kunti. Kunana pa. Hindi pa rin ako marunong ng ipugaw eh. Iba rin yung salita nila, no? Iba rin. Ipugaw. Sa inyo ba kinakain din yung papaitan ng maitim? Yung maitim yung mga rumen, yung mga ganon? Oo. Eh sa amin kasi Tagalog o hindi, no? Pag dinala mo sa palengke yun, maputing-maputi na. Eh nung nasa Laguna kami, pumunta siya sa slaughterhouse para bumili ng maitim. Eh pagdating sa bahay, merong pisita, pumunta siya sa opisina, iniwanan niya yung maitim. Diyos ko, paano kaya ito lilinisin? Ang baho-baho pa. Ako, nilagyan ko ng may tatubig, lagyan ko ng asin, nilinis ko hanggang maputi. Pagdating niya, nahanap ang maitim. Wala na. Sa basurahan. Nagalit ba naman? Tinaasan ako ng boses. Ayaw ko ng ganon. Ba't anong kasalanan ko? Di umiyak ako. Tapos sabi niya, buntis pa ako noon. Sabi niya sorry. Kasi na-disappoint daw siya kasi akala niya makakakain na siya ng papaitan. Saan yung mga maitim? Sa basurahan. Tinapon ko na. Sabi ko, ikaw matagal ka na sa Batangas. Nakita mo ba na may kinakain kaming ganyan na maitim? Wala naman. Diba? Sa palengke doon, pag pumunta ka, makita mo nakasabit yung mga yan, mapuputi na. Maputi na. Wala nang maitim. Kasi walang pinapaitan doon. Ano yon, panggoto yung sa Batangas. Ano po? Iba yung abdo niya, Bads? Iba pa yung abdo. Iba pa yung... Oo, iba pa. Yun yung pampalasa. Basta ako matikman ko yung pinapaitan. Masarap na eh. Sa gate sa kaliwa, Yan po. diyan sa nakikita natin. Yung malaking bahay, ma'am. Naka-open na. Ayan, ito. Diyan sa gate. Ay, laki naman pala eh. Nasa bodega pa sila kasi malayo. Ayan na pala eh. Oh my God. May sasalubong sa yung dog. Dito muna tayo, didiretso tayo sa bodega. Bodega na, ma'am. Sa bodega na daw. Dire-diretso ka pa dyan. Papuntang bodega. Wow. Ito yung bahay namin ngayon. Wow, ganda na. Diyan yung Ang dami dating bahay kaso, ma'am. namin. Yung lumipat kami rito. Pero pinarenovate ko kasi luma. Ito, Oh, yan, dati. ayun yung bahay na Oo. nag-umpisa Pwede kayo. sana dyan Cute, ma'am. Ang ganda. pwede sana dyan matulog. Kaya lang sabi ni Edgar, huhotel ko daw kayo eh. May 2 bedroom lang dyan eh. Ilan ang tao niyo dito sa loob ng compound? Sige, dito na. Ito na. Here is the bodega. Ito na. Makikita na natin ang success. Pinaghirapan. Ang pinaghirapan. Sobrang mahirap. Oh, ang ganda ha. Hello. Naka-crates. Bakit? Kala ko kung ano nakasama. Ito na yung ano. Nasunog kaya ito nung Bakit? 2012. Meron sabi ng fireman meron daw wire na nag-short circuit. So ito na yung mga sitros. Na-sort out na ito, yun hindi pa. Ito yung na-sort out. Ito na yung mga Oh. ito na yung mga Ang galing may na, sticker. May ganito na, may sticker na. Yan. Ito na yung i-deliver nila dyan. Saan po pupunta ito? Sa Baguio, meron akong, alam mo yun, malaki ding bagay yung mga, sabi ko sa kanila, parang sticker, ilagay doon sa hindi na, yan. 50 crates, 50 na boxes yan ang ilalagay nila. You want to taste? Yes. Oh, sarap oh. Hanap tayo ng masinog. Masarap ito sa gawing juice. Very juicy o nahuhulog ang sabaw. Juicy, no? Matamis ba? Maulan eh. Pagka maulan kasi hindi masyadong Ang matamis. ganon. Kasi masabaw. Nababawasan yung tamis. Pag maaraw, mas matamis.
Seedless. Sabihin ko sila, magkarton na sila. Anong oras na mag-work? Isang oras. Yung mga empleyado. 7:30 sila pasok. Halika, Yung sa sumo. you taste. Ito mami nakita ko sa Kmart. Pag pupunta Tignan mo, masyadong masabaw. O, tignan mo. Oo. Pababili siya ng ilang kilo, tapos ginujuice Sa Q-Mart, hindi ka makakabili ng ano, dapat isang box. Hindi, Dad. Makakabili ka per kilo. Retail na yon. Ito yun. Sabi ko yun. Meron din nagdadala dun sa sa Urdaneta. Sa Urdaneta. Ika. Tapos ito yung mga SMB. Ito yung may mga sticker. Magkarton na kayo. Ito. Ano mo, SMB ang tawag dyan. Oh. Kasi rumble sila ng size. May Bakit malaki. rumble? SMB naman ang dati-dati nagde-deliver kami sa Shopwise. Marami sila siyam hanggang naging 12 na. Sinosort out namin ito ng small, medium, big. Tinitimbang pa. Kasi halimbawa isang branch ay puro small, isang branch ay puro medium, yung isa ay large, yung isa XL. Alabang, Shopwise Alabang, puro XL ang order nila doon. Mayaman yan eh. Ayaw, pag nagbinigyan mo sila ng mas maliit, ayaw matinda. Tapos, ngayon, ang hirap nang mag-deliver, Diyos me, ang pagka nag-deliver ka doon, ang nasundan mo forward na nagda-deliver ng saging or whatever, abutin ka na siyam-siyam. Tapos grabe yung traffic. Tapos mahal yung toll fee. Tapos 4 na truck yung hinahiran ko. Isang gabi papunta doon, pabalik. Sa isang gabi papuntang isa, pabalik. Ako'y na-stress masyado. Kasi sila Madam, nandito pa po kami sa Shopwise Makati. Nakapila pa kami dito. Ang tagal-tagal. Di naman makakaabot sa Antipolo. Sabi nila, pakiusapon ko pa yung supervisor na pakiuna mo naman yung pagdiskarga para makaalakad na sila. Kasi pupunta pa sila ng Alabang. Ganyan-ganyan. Ay, hindi na ako nakakatulog kasi tawag ng tawag ang pahinante. Ay nako, nung umalis ng anak kong pumunta ng Canada ay nako, pick up lahat. Land deliver. O kasi may stress sa akin yun. Yung ang daming tao na, ang daming truck na pupunta doon, pabalik, yung truck na galing Malabing, pagkatapos yun nga, problema yung traffic, problema yung pagdiskarga. Huwag na nga. Gusto nila nag-pick up. Pick up na lang lahat. Pati si Shopwise nag-pick up. Ay, hindi na kami nag-deliver ng Shopwise. Tinigil mo. Ang nabili dito yung nag-deliver ng mga SM. Ganyan sila, Nan mo. Rumble ang size. Kasi SMB ang tawag. Small, medium, big. So, kaya na sila SMB. lahat. SMB. Small, medium, big. Sila na mag-sort. Binibenta na rin ng ganito, pero yung mga ibang, nihiwa-hiwalay. Iba yung kamadan nila ng malaki, ng maliit, tapos iba-iba rin ang presyo. Kaya pag mas maraming ganito, mas gusto nila. Pero, ang size naman, di ko alam kung ilan ang kung ilan ang small, ilan ang medium. Depende sa dating. Kung ano dumating sa farm, so sort out nila, ayun na yun. Tapos meron pa kaming SS. Ano naman SS? Saan ang SS? Super small. Super small. Ganito na ito. Super small. May bumibili rin nito. Ay, ito naman yung mga RR. Tignan mo yung mga RR, ganito siya. O ba't RR to? Mayroong ganun. Matigas. May deformity ba to? Tawag dito. Bakit? Pero tingnan mo, parang naman, parang, minsan nga mas matamis pa ito Parang orange ang kulay. Tikman. Ito ay RR, ito ang super small. Sana. Super small. Ito, hindi na namin nilalagyan ng sticker. Pang palengke na yan. Oo, kasi masyadong maliit na siya. Hindi natin makita ang ganyan sa paligid. Maliit. So, ang Matamis. sort out nito, pag ito yung mga hindi pa na-sort out, halo-halo pa yan. Ito yung mga galing farm na hindi pa ang tinor ang tawag namin, hindi pa na tinor. So, mixture pa ito. Nandito pa yung RR, nandito pa yung mga small. So, ititinor nila yan. Separate nila ang SS, RR, at saka SMB.
Tapos depende na sa yung mga buyer ko, matagal ko na silang buyer, kaya te-text lang sila. Madam, pakarga ako ngayon. Yung sa Baguio yan dadalhin. Ang order niya ay 45 na boxes na SMB, tsaka 10 lang itong RR, yung mga maliit. Yung truck niya pupunta rito. Oh, yung UB Express, yung van, oh, kaya niya yung 55. Ganun lang? Oo. 2 tons yun. Pagka yung sa Tugigaraw, yung mas marami silang binibili, truck ang kakarga. Ang Manila. Ang Manila, maliit namang bumili yung mga yun, mga 1 tonelada lang. Kasi ayaw daw sa bodega ng maraming stock. Kasi marami silang ano eh. Halimbawa pumunta sila dito, yung truck ng Dison. Kasi sila sa Si Dizon bumibili sa inyo. Oo, meron kasing ano eh, matagal na namin suko yun. Nandito pa yung anak ko. O, nagdi-deliver pa kami sa Taguig noon. Oo, sa Taguig. Sa FTI, oo. FTI, no? Nandito pa yung anak ko, nasa Canada na ngayon. Pero, kasi noon, puro delivery kami. Ngayon, merong SM dyan sa Kawayan at saka may Robinson Santiago. So yung truck ng Diso napunta dyan para magdala ng mga goods doon sa SM at saka Robinsons. So pagbalik nila, doon sila kakarga. Minsan 500 kilos lang. Kasi araw-araw naman silang daan. Pero hindi sila kahapon, hindi sila kumarga. Ngayon, hindi ko pa naasikaso ang aking telepono. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.